Gandang araw Pilipinas! Namaskar India! So ito na nga ang part 4 natin guys at na-late lang ako dahil nga nagkasakit ang aking dalawang anak. So itong video na to guys ay ang mga kaduktong ng mga nangyari na at mga video na hindi ko na ipakita sa inyo sa part 1, 2, 3, and 4. At dito nga guys sa video na to may mga bagay ako na hindi ko na dapat sabihin pero sasabihin ko pa rin sa inyo because I love seeing myself later na naging totoo ako. Kasi lagi ako nanonood ng mga previous vlog ko. And gusto kong makita at mapanood yung mga totoong naging emotion ko. Ganun. Gusto ko yun eh. Tapos nagkakaroon ako realization kung ano yung dating behavior ko. Ganun. So, kung ayaw nyo makapanood ng totoo at hindi maganda sa pandinig nyo, skip nyo na lang tong vlog na to. At last time po, gusto ko rin humingi ng pasensya. And I know, marami sa inyo nagsabi na tinanggap ka nila tapos ang dami mong sinabi. Although, they are aware kasi in-inform na sila ng biyanan ko na nadudumihan kami sa bahay nila. Aware sila guys. Hindi yung sinasabi ko lang sa vlog. Alam nila, kasi tinatanong nila sa akin yung experience eh. Tapos yung biyanan ko naman todo sabi na madumi nga, ganun guys. So, sinabi ko lang sa inyo yung mga naging totoong namin, experience. Kasi later, di ba? Hindi ko alam, sabihin ko sobrang linis guys. So, sabihin nyo sa akin, plastic ka. E tignan mo na, dami nyo na mapupuna. So, let me be myself. Kung hindi nyo kaya, hindi nyo matake yung pagiging totoo ko, skip. Then, bye-bye. See you sa next video. Ayan guys, may mga times na nagbibigay naman sila ng pinggan. Pagka pa isa-isa kumakain, ganyan katulad ni Adi, kumain siya huli. Nagbigay sila ng stainless na pinggan. At dito nga guys, sa bahay na to, nakikita niyo yung kapatid ng tatay ni Adi. Ayun kapatid, yung tito ni Adi, yung nasa likod niya. Yan. So, bago sila kumain dito guys, inaantay nilang matapos lahat kumain ng lalaki. So, ganun dito guys, sobrang traditional. So, yan yung pinaka-tatay, pinaka-head ng pamilya nila. Bago sila kumain, yung mga kababaihan dito, inaantay kumain yung tatay, which is sa bahay namin hindi na siya ina-apply. Pero hindi kami, nauna pa nga kumain sa biyanan kong lalaki. Kasi ang tanghalian ko alas 12, ang tanghalian niya alas 2:30, 3, ganun guys. Nauna pa ako kumain sa kanya kadalasan. So, medyo may pagka-modern na. Alam niyo na, kaya nga siguro ayaw niya dito kasi nga may mga pag-ganun-ganun pa. Tapos ito yung kinukwento ko sa inyong CR guys na walang bawal. May ganito din kami sa Ranchi guys, nasa rooftop namin. Kasi nga, pag may mga bisita kaming galing village, hindi sila sanay umupo dun sa American style na toilet. Tapos ito si Api, kumakain din kami dito minsan guys ng vegetarian. So, hindi ko na na-video yung lahat. Kasi nga, basta ganun. Tapos ito na nga ang chika ko sa inyo guys. Ito na yung part na napag-desisyon na naming umuwi. Kasi nga yung mga bata, si Afi, nagkasipon na siya. And si Afi, tsaka si Ado, meron silang allergic rhinitis ba tawag dun guys. Basta may sinabi sila sa akin yung pedya nila na hindi sila sanay sa alikabok. Kaya pagka minsan mapapansin ko, pagkagising nila may sipon sila, tapos mawawala ng buong araw, paggabi magkakasipon sila ulit. Yun daw ang sign na hindi yun viral flu. Yun yung sa allergic nila. Kasi iba-iba daw yung sipon, di ba? Merong common flu, ganyan. Tapos ito nga yung sa allergic lang, sa alikabok lang. Kaya guys, napag-desisyonan ko na talaga, iuwi yung mga bata at wala na silang inumin na tubig. At hindi mahirap kasi ako naman mapupuyat, di ba, pag nagkasakit sila. Kaya napag-usapan namin nila mami na iuwi na yung mga bata kasi guys, baka mas lumala pa, mahirap mag-alaga ng bata. Tapos ito nga guys, nadaanan na namin yung mga bukid nila dito. So, hindi namin alam exact kasi daw dito hiwalay-hiwalay nga yung bukid nila guys. So, hindi na kami nagpa-tour kasi iba yung init dito sa Bihar guys. Sobrang init talaga dito. Ewan ko, kasi sa amin kasi sa part namin guys, ulan ng ulan, parang mga 15 days, dire-diretso ulan. Kaya malamig yung hangin sa amin guys. Ngayon nga guys, ay nag-uumpisa na ang paglamig. Pa-winter na kasi guys. So, ayan. Ang lamig na dito. Tapos natuluyan na nga. Pagka uwi namin guys, ay natuluyan na magkasakit yung dalawang bata. Kaya na-delay yung part 4 ko. Kasi hindi ko maasikaso yung pagbablog ko ng straight guys. Kasi nga may sakit yung dalawang bata. So, tulungan kami ni mami. Alam niyo naman minsan pag may sakit yung bata, nagkakainitan kami ng biyanan ko. Kasi minsan iba kami ng way, 'di ba? So iba yung ipipilit niya, iba yung ipipilit ko. Siguro for the next vlog na nga lang 'yan. Day. Marami kayong abangan, guys, kasi marami ang nangyari after namin umuwi ng village. Tapos meron nang baka magkaroon ng ibang part yung sa bayaw ko. Pero antayin natin. So, ito na nga guys, ikukwento na sa inyo yung nangyaring selosan. Actually, hindi ko makonsider na selosan yun. Kasi guys, hindi naman ako nagsiselos. Alam ko naman yung asawa ko, ganun lang ugali niya. Pero, hindi ko gusto. Ito yung pinaka-reason guys, kung bakit sa utak ko conservative kayo.
pero gusto nyo pagsilbihan. Yung sa tsaa, diba? Sabi ko sa inyo, ayokong, ito na yung mga video na to yung sa bahay namin to, pero i-chismis ko na kasi hindi naman kayo interesado dyan eh. So, paglilinis lang namin yan yung pag-uwi namin. So, ito nga guys, diba naalala nyo, sinasabi ko sa inyo, ayokong magsilbi ng tsaa sa tatay at sa kuya ni Adi dahil feeling ko, asawa ko lang yung dapat ko pagsilbihan. So, dito nga, guys, dahil umuwi kami, meron ditong isa pang daughter-in-law, katulad ko guys, daughter-in-law ng pamilya, asawa ng pinsan ni Adi, yung kinukwento ko sa inyo guys. So, ito guys, yung babae na to, ay sobrang siya guys. Okay lang sa akin yung pagsisilbihan niya si Adi, bibigyan ng tsaa. Normal yun kasi sa Indian family, yung daughter-in-law ng pamilya, siya talaga nagsiserve ng tsaa. Pag kami mga bisita, ganyan. Okay sa akin yun. Pero napapansin ko, kakaiba talaga. Yung parang, pupunta siya sa kwarto namin, kami lang dalawa ni Adi, nag-uusap kami, tapos papasok siya. Ang daldal niya, Ang daldal niya. Ewan ko kung ako lang kasi sa utak ko, conservative sila. Ako guys, as a Pilipina, hindi ako makausap sa mga lalaki. Pag may boyfriend ako, yun lang kinakausap ko. I mean, hindi ako perfecto, hindi ko masasabi na hindi ako malandi kasi nag-boyfriend din ako maaga. Pero ako kayo din ba yung babae na pag boyfriend mo, yun lang kakausapin mo, hindi ka nakikipag-usap sa ibang lalaki. Katulad ngayon guys, nag-asawa na ako, hindi mo ako makikitang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Yung kuya ni Aditya, lately ko na lang yan nakakausap kasi medyo close na kami. And hindi mo ako maririnig na approach siya, na ako yung mag-uumpisa ng conversation. Lagi siyang nauunang ng conversation sa akin. Hindi ako lumalapit. Hindi ako ganun guys. Hindi ako, may distance ako lagi guys sa lalaki. Tapos, itong pinsan B, napapansin ko, kala mo conservative, ba't ganun? Tapos, yung kuya ni Aditya, kasi introvert yun eh. Lagi siyang, nasa kwarto lang siya. So, hindi niya makakausap yung kuya ni Adi kasi hindi mo siya na nagsasalita. Pag di mo siya kaklose, yung kuya ni Adi, guys, katulad dati sa apartment kami, never ko nakausap yan yung nasa apartment kami, guys, kasi lagi siya nakakulong sa kwarto. Tapos, lately na lang kami naging close. Tapos, itong babae na to, guys, si Adi talaga kinakausap niya palagi. Si Adi iba yung kausap niya, Tapos, napapansin ko, yung mga anak niya, imbis na sa asawa niya pabuhat. Siguro, balikan niyo yung part 1, 2, and 3. May mga clip doon, makikita niyo na imbis sa asawa niya ibigay yung anak niya, ipabuhat. Kaya Aditya niya pinapabuhat yung mga anak niya. Bakit, Asawa mo, Ganun, sa utak ko, ha? Tapos, napapansin ko, hindi ako selosa, pero malakas ako makiramdam Bakit yung asawa niya, parang alam niyo yun, conservative hindi katulad namin ni Andy na sobrang madikit kami. I mean, lagi kami nag-uusap. Hindi sila ganun. Sobrang sila. Yung, alam mo, hindi sweet sa isa't isa. Tapos napansin ko kay Adi, lumalapit siya ng lumalapit. Hindi siya lumalapit sa asawa niya. Ba't ganon? Ako guys, ba't ganon, Ba't ganon yung atake mo? Tapos guys, eto na, yung pinaka, napapansin ko na, lagi niya pinapabuhat kay Aditya. Kahit tatlo yung lalaki na nasa harapan niya, yung kuya ni Aditya, walang hawak. Yung asawa niya, walang hawak. Kay Aditya niya iaabot yung anak niya. Bakit? Bakit, Nasa harapan ako, Ganun. Tas yung ako guys, kami ni Mami, naasikaso yung anak namin. Yung asawa ko, ibibigay mo yung anak mo, Si Aditya guys, ang tipo ng lalaki na ayaw niya na may out of place. Ganun siya, maasikaso siya. Talagang siya, welcomers, ganun. Kasi sa kapatid ko din na babae guys, si Aditya, very respectful siya. Never, I think alam ko naman, never na feel ng kapatid ko na may awkwardness kay Aditya. Kasi very respectful talaga si Aditya. Tapos siya, close siya sa mga kapatid ko, pero may boundary siya. Kahit dun sa pamangkin ko na babae guys, kahit bata, may boundary siya dun. Pero hindi niya pinaparamdam sa kanila na out of place ka, ganun. Lagi siyang nagsiserve. Ganun siya guys So, halimbawa, kakain kami sa labas, sasandukan niya yung kapatid ko para hindi mahiya na kumuha ng pagkain. Ganong klase siyang tao. Kahit si ate, yung naglilinis sa amin sa Pilipinas, ganun siya. Maasikaso siya talaga sa bisita guys, mabababae or mapalalaki. So feeling ko, itong babae, kaya siya nakaramdam na parang sobrang close sila kasi ganun ngang klaseng lalaki si Aditya guys. So ang tendency, iba talaga ikaw babae, alam mo red flag, alam mo yan, malakas ka makiramdam. Tapos ako napapansin ko, siguro hindi sweet asawa nito kasi nga pinagkasundo lang sila. Kaya ngayon, si Adi, akala niya siguro, alam mo may something kay Adi kasi
ganun si Aditya, maasikaso siya. Lagi si Adi kasi guys, lagi niyan, since siya nga yung manugang sa pamilya na to, nararamdaman ni Adi na nahihiya-hiya siya. Kaya si Aditya pag kumakain, ay kain ka na. Ganun siya guys. Kahit kaharap ako, kain ka na, kasi sa utak niya, hindi niya pwede ma-i-awkward yung isang tao. Ganun si Aditya guys. Tapos ito na, birthday ng anak B. Tapos, naalala niyo yung kumakain kami. Tapos sabi ko sa inyo, ito yung part na pagkatapos namin pumunta ng temple, tapos mainit na ulo namin dahil sa payong. Naalala niyo yun? Panoorin niyo ulit yung video na yun guys. Kasi guys, mapapansin niyo na kasi bangot ako. Pero, nung una kasi guys, hindi lang yun about sa payong. Kasi nahalata ako na iba. Diba, o-order kami. Ang pwesto namin guys, yung babae, nung una si Aditya kasi binomba ko na siya nung part na yun kasi iba na pati yung nanay ni Aditya nagkatinginan kami kasi nagets namin na sobrang dikit B. So ito yung babae sa kaliwa, tapos sa gitna si Adi, tapos ako. Hindi naman yun sinadya ni Aditya kasi pinausad ko ng pinausad, tapos dun umupo yung babae. Di ba nga B, conservative, di ba? Ba't ka madikit? Tapos ito na o-order. So, usually guys, pag order ng pagkain, ako ang leader. Kasi ako yung magaling mag-order. Mag-estimate ba kung ilan yung kailangan. So, umu-order ako ganyan. Hawak ko yung menu. Tapos si Aditya, hawak niya yung isang menu. Tapos yung, nakakahiya, B. Pumipili si Aditya, B. Tapos tinanong niya, anong gusto mong kainin dun sa ate, para hindi nga ma-out of place. B, yung ulo ng babae, alam mo yun, yung pare silang nakatingin dun sa menu, tapos yung ulo ng babae, masyado nang dikit kay Aditya. Ganon, B. Tapos, nasa harapan namin si Mami, panoorin niyo yung video. Panoorin niyo ulit yung video na part 2 at part 3 ata, hindi. Panoorin yung video, guys, para magets nyo. Kami ni Mami, nakita namin magkadikit, as in, dikit na dikit, B. Yung parang, B, nasa conservative family ba tayo? Or what? Liberated ba to be? Kailangan, di ba, hiwalay-hiwalay? Hiwalay ka sa hindi mo asawa? Di ba dapat ganon? Kami ni Mami, nagkatitigan kami. Tapos, biglang ginawa ni Mami, nag-gets niya Kami ni Mami, may eye-to-eye contact kami na kami lang nakakaintindi. Ginawa ni Mami, inutusan niya si Aditya na kunin si Adu para makatayo at makapagpalit kami ng peso. Alam mo kami ni Mami, kami yung dalawang chismosa na hindi na namin kailangan mag-usap. So, ibig sabihin guys, hindi lang ako ang nakakapansin na masyadong madikit yung babae. As in, masyadong siya talagang madikit. Ako guys, hindi ako nagsiselos, pero nabubuisit ako sa part na, hey, conservative family tayo, ba't dikit na dikit ka sa asawa ko, be? Diba? Hanggang ako, be, ako kasi sinabihan ako nila Mami na conservative to na pamilya. So, bawal kayo landi-landian, dalawa kasi kayong dalawa, malandi kayo Ganun, sinabihan ako niya ni Mami kasi nga, kami, madikit kami ni Adi. So, ako guys, sumidistansya ako kay Aditya. Hindi kami nagiging sweet during the whole trip. Guys, hindi kami naging sweet. Hindi kami nag-holding hands. Alam niyo kami, ma-holding hands kami ni Aditya. Or inaakbayan ako ni Aditya. Pero during the whole trip, hindi kami madikit. Tapos mapapansin mo, yung asawa ng iba madikit sa asawa mo, B. Okay ka lang, B. Tapos hindi pa pala guys, hindi pa pala pinatayo ni Mami. Kumain muna. Ay, hindi. Oo, tama, nag-iwalay sila nun sa menu kasi tinawag si Adu. Tapos nung bumalik si Aditya, umusod na ako. Kasi nagkatitigan kami ni Mami, nag-gets nga namin Umusod ako, tapos pagbalik ni Aditya, ang pwesto na namin, magkatabi kami ng babae, si Aditya nasa gilid. Tapos eto na nga guys, si Aditya, umaariba na naman na, ayaw niya nga kasi, yung babae kasi guys, magtataka ka, bakit siya lang nandun, yung asawa niya nasaan? Kasi nga hindi sila show up na asawa niya, hindi sila sweet na asawa niya guys. Yung asawa niya nakahiwalay. Biruin mo, B, nakahiwalay asawa mo. Tapos didikit ka sa ibang lalaki. Yung di ba, B? Hindi maganda tingnan, as in talaga, B. Tapos ito na. Bisit na bisit ako kay Aditya. Yung asawa nasa ibang table, tapos yung asawa, katabi ko yung asawa, di ba? So ayaw niya nga ma-awkward na naman at nahihiyang kumain. Nahihiya daw siya kumain, B. Nahihiya ka, pero makadikit ka sa... Charis. So, ito na nga. Si Aditya, mahilig siya magsandok-sandok So, kumakain ako. Ako guys, makapal na mukha ko. I mean, hindi ako pa bebe. Hindi talaga ako pa bebe. So, kumakain ako. Tapos, nakikita ko si Aditya, hindi niya ako sinerban ng ulam. Sinerban niya, inabot niya pa sa harapan ko yung ulam ng babae. Alam mo sabi ko, asawa mo, be? Tagalog talaga ako. Binitawan ko yung kutsara at tinidor. Kasi napikon na talaga ako. Sabi ko, asawa mo, be? Yung asawa nasa likod, walang pakialam. Ganito yung boses ko sa kanya, B. Malakas na yung boses ko kasi tinaabutan niya ng ulam Ako hindi niya ako sinandukan. Tapos ako guys, sinasandukan ko yung mama niya na nasa harapan kasi yung mama niya hindi nga maabot yung pagkain, di ba? So inaabot ko sa mama niya. Tapos yung asawa ko, sinasandukan yung babae na nasa katabi ko.
Anong mararamdaman niyo, B? Binitawan ko talaga yung 2 kutsara tinidor, tapos tinitigan ko si Aditya. Ginanto ko siya, asawa mo, be? Sabi ko sa kanya, asawa mo? Ba't kailangan mo sandukan? Walang kamay, be? Sabi ko sa'yo, walang kamay? Ayun yung asawa niya, nasa likod, walang pakialam. Ba't may pakialam ka? Asawa mo? Talagang ginanon ka. Ganito yung boses ko talaga, guys. Asawa mo? Isa pa. Isa pa. Sabi ko sa kaya dito, ya. Di ka ba nahihiya sa akin? Wala kang respeto? Ginanyan ko siya, guys. Kasi sabi ko, asawa mo ko, di ba? Nakita mo ba ako dumidikit sa ibang lalaki? Pinagsilbihan ko ba yung asawa niya? Hindi, di ba? So, ba't kailangan mo siyang pagsilbihan? Tapos tumahimik na ako. Tapos si Aditya guys, nagdadasal siya. Kasi alam niya ako guys nagdadasal siya na hindi ako mag-English. Kasi pag di siya tumigil, ipaparinig ko talaga yan. Sa lahat na nag-i-English ako, nagalit ako sa kanya. Tapos ano siya, sorry siya ng sorry. Sorry B, bumubulong siya B. Kumakain siya, hindi niya malunok yung kinakain niya. Nagsasorry siya kasi B, alam ko hindi niya intention. Pero, kung walang, sabi ko pa sa kanya, kung yung asawa walang pakialam, wala ka dapat pakialam kung na-out of place siya. Sabi ko sa kanya, hindi mo na asawa yan hayaan mo siya. Sabi ko, talaga B, kasi alam ko naman ugali ni Aditya na ganun. Pero, yung ang napapansin ko kasi yung babae, natatake niya na yun biruin mo 3 days guys, 3 days ganun. Napapansin ko, natatake niya na yun as ibang meaning Kasi alam ko ganun yung ugali ng asawa ko. Yung babae na take niya as ibang meaning. Siguro, longing sa kaswitan ng asawa kasi nga di sweet yung asawa niya. Nakita niya kay Aditya ngayon na sobrang bait. So sabi ko, talagang pumutok ako nun B. Talagang galit kong galit. Tapos after nun guys, hindi naman kami nag-away na Aditya. Gusto ko lang matigil yung pagiging ganun niya kasi nga nagiging red flag dun sa babae. Tapos ayun guys, nabusog kayo sa chismis. So ayun yung hindi ko sinasabi sa inyo guys. Yun nga, tapos hindi lang ako, guys, hindi ako gumagawa lang ng kwento kasi, alam nyo, hindi ako yung overthink, ganun, kasi nakita ko nahalata din ng nanay ni Aditya Kasi hindi kami sanay na ganun Ako nga pinapalayo nila ako kay Aditya, tapos ibang babae didikit. So ganun, kaya kami nagkatitigan ni mami kasi sobrang dikit talaga ng ulo niya, babe, sa asawa ko, B. Asawa ko yan, B. Akin lang yan. Kanya-kanya tayo asawa. Kung di ka mahal na asawa mo, wag mong hanapin yung pagmamahal sa asawa ko. Uy, charis.